Mga tol, magandang hapon. Naisipan ko lang mag-video ngayon. Namiss ko lang din magmotor. Tinignan ko lang din kung aandar pa ba to. Oh shit. Oh shit, putek. Grabe naman yung daan dito. Sinek ko lang tong motor kasi na-stuck na. Baka mapanisan na naman tayo ng gasolina, tapos maputulan ng wire sa fuel pump. And then itatry ko na din tong mic kung uubra ba, kasi bumili ako ng mic para dito sa Ace Pro natin, mga pare. So yung gamit ko nga palang camera ay Ace Pro. Ayan, ganyan yung view. Gamit ko motor NMAX. Grabe naman pangit ang daan dito. So pupuntahan lang din ako, tropa, kasi may naiwan ako doon. Sakto dumating yung mic. Sana ubra. Bali pala mga tol, itong motor ko na to, itong ginagamit kong motor, 2 taon na sa akin to. Never pa ako nagkaroon ng sakit sa ulo. Yung naging sira niya sa fuel pump, kasalanan ko yun. Kasi na-stuck ko kasi yung motor. Halos 6 months ata na hindi nagagamit. Puno ng gasolina. Ayun, napanisan daw. Sabi ng mekaniko, hindi naman galing sa akin o gawa-gawa. Napanisan daw ako ng gasolina, kaya nagkanda putol-putol yun sa may fuel pump. So ayun, tsaka binigyan niya ako ng tip na wag kung saan-saan magpapagasolina. Isang factor pa yung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa fuel pump. Kasi daw yung ibang gasolinahan makakamura nga, pero may tubig daw, may halong tubig. So delikado din yon sa fuel pump natin, mga tol. So ayun, napagastos din ako ng, pero fuel pump lang naman yung pinalitan. Napagastos lang ako ng 3K. Oo, 3K. Sa mga hindi pa nakaka-experience ng problema sa fuel pump, ayun, pwede ko na rin na-explain sa inyo para kung sakaling mangyari sa inyo, hindi na kayo magulat. Oo, may idea kayo. So di ba pagka kunyari ito NMAX, di ba pag bubuksan natin to, tumutunog yung dito banda to sa may gasolinahan. Ngayon yung nangyari sa akin kasi, every time na bubuksan na siya, mag-open to, pero hindi siya mag-i-start. Makikita mo naman yung dashboard, okay yung battery, okay lahat. Pero every time nabubuksan mo yung engine niya, wala, pupugak-pugak lang siya. And then maninibago din kayo bakit hindi tumutunog yun doon sa may fuel pump. Tutunog kasi yan pag bubuksan. So yun yung naging problema ko. Akala ko nga nung una makina. Buti na lang yung pinagdalahan ko maalam, marunong. So kung pagdalang ko nun, loko-loko di ibinaba na yung makina ko. Napamahal pa ako. Fuel pump lang pala yung problema. And aside doon, wala naman na. Wala akong naging problema dito. Smooth. Sa 2 years kong ginagamit, Diyos ko, ulan, init, nag-service ko pa to sa trabaho. Technique lang din naman dito para hindi ka magkaroon ng problema sa motor mo. Alagaan mo lang din sa change oil. Ang trip ko kasi, nung una ko nakuha to, syempre break-in 500, change oil, maintenance. And then ang sumunod na every 1,000 kilometers. Pero ngayon hindi na nasusunod yung 1,000, 1,500 na ako bago magpa-change oil. Hindi ko alam kung okay lang ba yun, pero hindi kasi nagagamit. Pero kung nagagamit, kung madalas ko nagagamit, baka every 1,000 kilometers pa din. Nai-stock lang naman siya. Sana okay yung mic ko, wala akong nagiging problema. Mahal-mahal din to. Bumili pa ako ng adapter para sa camera. Medyo maarte kasi ito, hindi katulad ng DJI Kasi simula nung una-una pala ako nagbibideo, yun na yung camera ko. And then wala naman ako naging problema sa audio. Ewan ko lang dito, parang ilang beses ko pa lang kasi nagagamit to. Yung mga unang gamit ko, POV lang naman yan. Wow, kuwang-kuwa mo ang inis ko. Oh shit, putek. Yun lang naman yung naging problema ko sa motor. Talagang yung fuel pump lang. So ang advice din sa akin, kung may stock yung motor,
dapat tanggalan ng gasolina. So yung hindi naman yung ubos na ubos. Sabi nung mekaniko, kahit 1 bar daw blinking, mas maganda daw pag ganun. Kesa yung i-stock mo na may gasolina, kaarohan ka ng problema sa fuel pump. 9,670 pa lang pala tinakbo nito motor ko. Mali pala yung tinitingnan natin kanina. Trip A pala yun. Ito yung Odo. Ayan sa nakita. 9670. Grabe naman yun. Pag umubra tong mic na nabili ko, magra-rides na ulit tayo. Dapat may rides kami na Esme nung nakaraan Iikutin namin sana tong parang mini South Loop. Hindi kami natuloy kasi kahapon na umuulan. Pero ang ruta sana namin, mga dadaanan namin ay magkikibyang kami. So mag-i-start kami dito sa dito na natin simulan sa may SM Tansa or SM 13. Ayun, dire-diretso Naik papuntang Kibyang Tunnel. Pagkatapos ng Kibyang Tunnel, baba na Nasugbu papuntang Tagaytay. After ng Tagaytay, dire-diretso kami hanggang Talisay para mag-Lomi. And then, ayun na, uwi na. So, parang almost 100 kilometers din nata yung iikutin. So, di na masama. Kaso umulan. Kaya gusto ko magkaroon ng mic para hindi naman boring. Kahit pa paano makakapag-share ako ng experience, di ba? Kasi makakapagsalita ka Pag wala kasing mic, wala, video lang, nilalagyan mo ng sounds. Before kasi ginagawa ko yun. Kaso na-deactivate kasi yung Facebook natin. Ang daming views nun. Kaya sabi ko, mag-gana na lang ulit. Gawa na lang ng video and then bili na lang ulit ako ng mic. Try na lang. Alam ko dito naliliko Oh. Tama, dito na. Ice. Liko pare. Sabay tayo. Epas. Bakbak nga tayo konti mga tol. Tingnan natin kung may sipa pa sa NMAX. Kaso may truck wala. Huling video ko ata mga tol 3 months ago. Yung pa yung nag-cave yung tama, nag-cave yung kamari. Sakit naman sa likod nun. Puntang ina. So mga tol, yun lang naman. Wala naman ako ibang sasabihin pa. Tinry ko lang ulit gamitin itong motor at saka itong mic natin kung uubra ba. Then siguro kung uubra, edi kita-kits na lang ulit tayo sa susunod na mga video. Kung hindi, kailangan ko muna maghanap ulit ng microphone. So for now, tapusin ko na muna dito. Sana maganda kalabasan. No audio. Alam ko yung video maganda naman. Malinaw yan for sure. Matik. Kasi nasubukan ko na to Ako lang yung audio. Parang duda ako Pero we'll see. Bye-bye.